Meron akong comment na nabasa. Ang tanong ni sender ay ganito: ano nga raw ba ang pagkakaiba ng separation pay sa retirement pay? Okay, so bago tayo pumunta dun sa detalyadong pagkakaiba nilang dalawa, dun muna tayo sa pagkakapareho. Okay, ang retirement pay at separation pay po ay parehas na cash benefit na ibibigay sa'yo ng employer mo o ng kumpanya mo. Okay? So, wala pong ibang pwedeng magbigay sa'yo nito kundi ang employer mo. Pareho rin po itong nakabase sa latest salary rate ng empleyado at the time of retirement or at the time of separation. At parehong natatapos ang employment relationship ng employer at employee dito sa dalawang ito. Okay, so kapag nagkaroon ng separation pay, magkakaroon ng end or magkakaroon ng termination ng employer-employee relationship. Ganon din po kapag tumanggap ka ng retirement pay, magkakaroon ng termination ng employer and employee relationship. So dito na tayo sa pagkakaiba ng separation pay at retirement pay. Una, sa computation. Sa computation ng separation pay, kasama dito yung mga regular allowances na tinatanggap ng empleyado. Okay, ano-ano itong regular allowances na to? Kapag sinabi nating regular allowances, monthly itong natatanggap ng empleyado kasama ng kanyang sahod at walang ibang kondisyon na kasama para makuha mo o matanggap mo yung allowance na yon. Halimbawa, transportation allowance. Nakukuha mo yun monthly at hindi mo kailangang mag-reimburse o magpresenta ng resibo for reimbursement. So, ibig sabihin, kapag hindi mo kailangang magpresenta ng resibo, walang kondisyon para makuha mo yung allowance na yun, regular allowance po ang tawag doon. Pero sa retirement pay, hindi po kasama ang COLA sa computation. Okay? So, yung basic daily rate lang po. Pangalawa, sa separation pay, ang ibinibigay sa empleyado ay 1 month pay for every year of service or 1/2 month pay for every year of service. Bakit ganon? Depende po kasi kung ano yung reason ng separation. Okay? So, nakadepende yung computation ng separation pay sa kung ano yung reason ng separation ng empleyado sa kumpanya. Whereas, sa retirement pay po, although ginamit yung term na 1/2 month pay for every year of service, ang definition po ng 1/2 month sa retirement pay ay 22.5 days. So, bakit 22.5? 15 days plus 2.5 na prorated 13th month plus 5 days na Service Incentive Leave o SIL, kaya po naging 22.5 days sa retirement pay. Ngayon, kailan ka ba makaka-avail ng retirement pay at ng separation pay? Sa retirement pay, kailangan lang ma-meet mo yung age and service requirements. Age, 60 to 65. Yung 60 to 64, optional yon. Yung 65, mandatory retirement age. Ngayon, yung service requirement, dapat naka 5 years in service ka, minimum. Yun. So, dapat itong dalawang ito, ma-meet mo para maka-avail ka ng retirement pay. Sa separation pay, iba naman. Sa separation pay, terminate ka sa iyong employment for authorized causes under the labor code. Okay, pag-usapan natin ang iba't ibang authorized causes na nagbibigay sa iyo ng separation pay bilang empleyado. Unahin po natin yung separation pay na 1/2 month pay for every year of service. Ano-ano itong mga instances na to na mabibigyan ka ng 1/2 month pay. By the way, ito pong 1/2 month pay ay literal na 15 days o kalahating buwan ng iyong sahod. Okay? So, 1/2 month pay, kung mayroong
retrenchment to prevent losses. Ito po yung pagbabawas ng empleyado para ma-prevent yung losses ng kumpanya. Pangalawa, closure na hindi dahil sa serious business losses. Kasi kung may serious business losses kaya nagsara ang kumpanya, wala pong separation pay. Okay? Pangatlo, incurable disease within 6 months. Nagkaroon po ng sakit ang empleyado na hindi po pwedeng magamot sa loob ng 6 na buwan as certified by a public health practitioner. Pang-apat, yung lack of service assignment po ng isang security guard for a continuous period of 6 months. May separation pay po dyan. Okay, no, 1 month pay for every year of service. Lack of service assignment, ito po yung security agency naka-off detail si guard kasi wala pang maibigay sa kanyang deployment or assignment na hindi dapat lumampas ng 6 na buwan or yung tinatawag din nilang floating status. Okay? So may separation pay po dyan kapag lumampas na ng 6 na buwan at walang panibagong assignment or deployment. Panghuli para sa separation pay na 1 month pay for every year of service, dun sa mga agency o yung mga tinatawag nating contractors or subcontractors na may lisensya under Department Order 174 ng DOLE. Okay, yung mga empleyado po dyan na walang service assignment o walang deployment for a continuous period of 3 months. Okay. Mababayaran na po kayo ng separation pay kapag hindi po kayo nabigyan ng trabaho ng agency after 3 months. Ito naman po yung separation pay na 1 month pay for every year of service. Ibibigay ito sa mga empleyado na na-separate under these circumstances or instances. Number 1, redundancy. Number 2, installation of labor-saving device. Number 3, sa mga security guard po, kapag wala na kayong service assignment by reason of age. Okay, kung hindi na kayo nabigyan ng security agency, ng deployment or assignment dahil sa inyong edad, magkakaroon na kayo ng separation pay na 1 month pay for every year of service. At kapag nag-file po kayo ng kaso, panalo kayo, pero hindi na kayo maibabalik sa inyong dating posisyon dahil nawala na yung posisyon or may na-hire na doon sa posisyon na ibang empleyado o kaya naman dahil may strained relationship na sa pagitan ng employee and employer, strained na yung relationship. Okay? Ang ibibigay na po sa inyo ay separation pay na 1 month pay for every year of service. Para sa separation pay, ang magbibigay sa iyo ng 30-day notice ay ang employer. So magbibigay sila ng notice sa iyo before maging effective yung separation mo. Okay, magbibigay sila ng 30-day notice din sa DOLE. Sa retirement pay naman, kapag mag-exercise ka na ng option mo to retire under optional retirement age, kasi diba nabanggit natin merong voluntary and merong mandatory retirement age. Ngayon sa voluntary or optional retirement, ikaw ngayon ang magno-notify sa employer mo para mabigyan sila ng notice of your intention na i-exercise na yung option mo to retire at the age of 60 years old. Okay, bago mo ma-reach yung mandatory retirement age. Okay, so ikaw ang magno-notify sa HR o kaya sa Compensation and Benefits Department, ganun,